We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga pasahero nagahingagaw na nga makapauli 3 kaadlaw antes ang Pasko. Mga terminal kag puerto amat-amat na ginadagsa sang tawo. Mga nagabiyahe naman nga bus kag ferry boats bastante subong nga long haul days suno pa sa otoridad. Yaring balita ang itutukan ni Kim Salinas Lagikan sa bus terminal sa barangay Kamalig, Zaharo, Iloilo City. Kim, damo na datawo. Jared, Kate, Adrian, sa Sininga Weekend ako na Christmas Rush. Ginalauman ang pagdamo sa mga tao sa mga bus terminal kag pantalan. Gani pila ka mga pumuluyo ang naghingagaw pauli subong adlaw. Ang makaupod ang pamilya sa Pasko, ang hashtag Christmas goal sa mga pumuluyo. Gani may pila na ka mga naghingagaw makapauli subong adlaw agud makalikaw sa ginalauman nga Christmas Rush umpisa buwas. Diri sa bus terminal sa Haro, excited na si Ivan nga magpauli sa Banwasang Sara agud makita ang iya ginikanan. Di kong pabosan ko pa, amo na ba sa idamo-damo na tao nga mag-pruli, hasol na kita magbiyahe. Compared sa mga nagliligad yung mga inadlaw, daw medyo damo-damo ang pasahero subong agap. Diri naman sa bus terminal sa Arevalo, amat-amat ang pagdamo sa mga pasahero padulong sa Southern Iloilo, Antique, Cagaclan. May siyempre, lapit na gid man Christmas mo. Gabulyam na gid man pasahero. Isa diri ang estudyante nga si Joneline. Even man nga managpasko, time man ni Jesus Christ and at the same time man nga mag-spend ko sa family and makabawi, makarelax. Suno sa Valia Car Transit Incorporated, bastante ang numero sang ilang units sa pag-cater sa mga pasahero subong nga holiday. Amo na siya mag-practice then make sure na may ala sang units nga available in kaso magdinamo-damo, magdinagsa ang pasahero. Ginpa siguro sa bus company nga roadworthy ang ilang mga unit antes makabiyahe paagi sa mandatory maintenance kag check-up. Samtang sa Iloilo Fast Craft Terminal, madamo naman sa mga pasahero nga padulong sa isla sang Negros. Mag-visit sa friend and also sightseeing kay wala kami nakapuli for 3 years because of pandemic. Sa datos ng Philippine Coast Guard Western Visayas, halin alas 6 ang aga kahapon tubtob alas 12 ang uto subong adlaw, masobra 15,000 ang outbound passengers, samtang malapit sa 17,000 ang inbound passengers sa tanan ng mga pantalan sa rehiyon. Still our expecting pa rin yun, nag-expect pa kita sa pagdamo sang kapuli halin sa ibang probinsya, Manila. Nga mga katudri sa Iloilo. That's why may mga augmentation kita ng mga personal na may pangutang. Ginpasalig man sa PCG ang regular nga pagsekyar sa mga sakayan pandagat, agud hulway ang pagbiyahe sang mga pasahero. George, sa series sa bus company, halin sa 1 hour and 30 minutes nga gap sa tagsakabiyahe sang bus. Ginpaliputan nila ini sa 30 minutes agud makiter pa ang nagadamo nga tao. Sa bahin naman sang Iloilo Fast Craft Terminal, 4 ang kinaandan nga biyahe halin Iloilo pa Bacolod and vice versa. Apang sa palabuton nga December 25 Christmas Day holiday, duwa na lang ini, isa sa aga kag isa sa hapon. George? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas.
Kag mga puso sa kaangot nga balita, terminal sang bus sa Bacolod City may naka-duty nga medical personnel nga magasekyar sang kondisyon sang driver, konduktor pati mga pasahero. Samtang airport PNP may abiso naman sa mga pasahero sa ilang mga bagahe. Yaring balita nga atong gitutukan. On sick leave ang bus driver nga si Jupiter bangod masami nagasakit ang ulo. Sa pagbalik sini sa North Terminal kay nasang aga, sa baylo magkuha sang fit to work certificate sa medical officers sa ilang kompanya, hinaling ang naglain ng ipamatsyag. Gani, maski palawig ang iya sick leave. Okay daw, nasa ligad nga mga simana na taas ang akong dugo. Subong nagpa-check up naman kay doktor ka mga ayaw ko fit to work, naglingi naman ako nulo. Amo nang ma-extend akong sick leave. Ang pag-istrikto sa pagsekyar sa kondisyon sa mga driver kag konduktor ang prioridad sa bus company. Ilabi na nga masako ang biyahe sa mga holiday rush. Kag matapos na natabo ang aksidente sa Hamtik-Antique sang damlag lang. Nagbutang sang nurse sa terminal ang kompanya. Actually, gina-reiterate sa gina-termi sa ilan, no? Kada gabi may pulong-pulong na ang ginahiwat para sa mga drivers and conductors at even sa among mga line personnel. Nga kung may trouble, yan, mapatsaga nila, bisan gamay lang gig nga trouble, mapundo na sila, no? Hindi sila mag-proceed sa pagbiyahe. Mauti man ang pasikyar sa magwatsya sa terminal. Ginaisa-isa ang mga dala sa pasahero. Ginapakakasangkalo, antes magsulod, kag gina-inspeksyon. Ginalauman na ang pagdagsa sa mga pasahero sa mga bus terminal buwas. Ilabi na nga may biyahe gikan Bacolod pa Cebu, Zamboanga kag Manila. Gani may naghingagaw na subong nga adlaw. Ara lang nadala namon. Mga kuha pa masko sa mong ihada. Basi mga January na mga tagpaskwa. Importante may ara. Sa Bacolod Sila Airport naman, pahanumdom sang PNP Aviation Team sa mga pasahero nga ang mga makaduluda nga bagahe o kung regalo ang posibleng abuksan agud masiguro ang seguridad sang paluparan. Pag dumasay, may nakita po na something, so automatic part po yun ang security protocol natin, sir. So kailangan natin makita, sir. So far ngayon, continuous naman po yung flight natin. Bawal po tayo magdala nun. Fireworks. Ginapanda man ang publiko sa paghimo sang bomb scare. Padayon man ang monitoring sa Philippine Coast Guard sa mga puerto, agud masiguro nga hindi makalusot ang mga kontrabando. Iba mapuli, plus way labot na sa mga rolling cargos, damo kasulod ng mga goods sa good. Ayo sa otoridad sa publiko nga magbitbit sang mas malaba nga pasensya sa biyahe kag mag-aligmat sa mga makala ang kamot. Opo, kay Ruel Bangoy, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 kaadlaw antes ang Pasko, amat-amat na nga nagadamo ang mga turista nga nagaabot sa isla sang Boracay. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. Bangod long Christmas holiday, ginalauman na sa Malay Tourism Office ang pagdagsa sa mga tao sa world-class tourist destination ang isla sang Boracay. Yara sa 5 asa 6,000 ang daily tourist arrival sa Boracay, kag ginalauman nga magsobra ini umpisa sa buong adlaw tubtob sa pagtakop sang tuig. 24/7 gihapon ang biyahe sa mga ferry boat gikan Katiklan Jetty Port, vice versa. We are expecting, especially this Friday and hanggang New Year na yun po siya. For we consider the December as a super peak in our island of Boracay. Alam naman po natin na kahit papano, during pandemic na talagang nawala po tayo ng tourist. So hopefully by this December, with this month of December, babawi naman tayo. Sa datos ng Malay Tourism Office, sumalin sang December 1 tubdog 20, naglabot na sa masobra 100,000 tourists ang nagabot sa Boracay. Humalin Enero tubdog Desyembre naman sa bunga tuig, masobra na sa 2 million ang nagbisita sa ginapabugal nga tourist destination sa Pungsod. Si Kimo gikan sa Pungsod, Finland, apisar 3 ka beses na nga nakabisita sa Boracay, enjoy gihapon sa iya bakasyon. This is like our favorite destination. We keep coming here maybe every year or every other year. Si J. Love, 2011 pa sang ulihi nga nakabisita sa isla kag sunod sa iya, dako gid ang ginbag-o sang Boracay. Subong na damo-damo na gid ang pwede mo nga kadtuan. May may mga boating na, kag may mga kayak. Buhi ang mga aktibidad sa beachfront pati negosyo sa mga establishmento. Apang suno sa pila ka vendor, apisar madamo sang tawo, hindi pa nila mabatyagan ang pagdako sa ila benta. So kahit pa paano, tapos madami naman po tayong bisita kasi hindi pa din as in talaga ganun na bumibili po sila everyday.
Samtang ipasiguro naman sa Malay LGU nga nakaplastar ang peace and order security sa Boracay, lakip na sa ports kag hotels. Hindi na kinahanglan sa hotel booking antes makatabok sa isla, apang ginaabiso sa Tourism Office nga siguraduhon nga DOT accredited kag may mayor's permit ang accommodation. Bukas man 24/7 ang tourism hotline para sa mga palamangkotanon kag magiya sa mga turista sa ila pagbisita sa Boracay o kung pwede man bisitahon ang Boracay Info app. Balita halin sa isla ng Boracay, Ashley Liza, 1 Western Visayas. Samtang mga kapuso, naghimo na sang contingency plan ng provincial government sa Negros Occidental bilang pagpanghanda sa epekto sa El Nino ilabi na sa posibleng halit sini sa agrikultura. Pangunahan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRMC ang pag-identify kung pagtumod kag patiman monitoring sa mga lugar ng maapektuhan sang dry spell. Gina-activate naman ang Rapid Assessment Team o kung RAT para sa guidelines sa posible preemptive kag forced evacuation. Ginabisuhan man sa provincial government ang mga manguma nga panghandaan ang epekto sa El Nino. Una naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chidori Jr. nga natalana ang magpaggawa sa executive order si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-reactivate sa Task Force El Nino para ma-address o kung masolusyonan ang posible malaking epekto kung halit sa dry spell kag makapreparar ang aton mga manguma sa tuman nga init. May area, kita mga areas, possible areas for drought, but as to the specific, right now, no, hindi pa taka-determine it because may area tahabong ang mga tigululan na naging na-experience. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, baligyan ay isang hamon kagiban pa nga panakot sa pang Noche Buena nangin mabakal na. Pila ka mga Ilonggo nagpabutyag nga kontento na sa simple nga handa bangon sa kapuraot sang tiyempo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 3 kaadlaw antes ang Paskwa, nagnubo ang supply sang pila ka panakot o kung pagkaon para sa Noche Buena. Kaangay na lang sang ham kag mayonnaise. Suno sa pila ka mga manugbaligya, inibangod sa pagtaas man sang demand, elebinasan nagligad nga inadlaw. Pero subong critical ng supply. Example, naka-example, ang mayonnaise, ang ham, more or less, guro very critical na. Kay grabe ng demand. Suno pa sa mga manugbaligya, nagaumpisa nga mabakal ang supply sang Noche Buena items sa ikaduwa nga semana sang Disyembre. Kung December, ang gawa sing tao, ang demand sing tao, mga second week, it man sing December. Dalaga na, third week, amo na siya. After sa 24 Christmas, ang demand na slow down naman na siya. Sa pagka 28 to end of the year, naman ang demand. Kung madamo na ang nagahingagaw sa pagbakal sang Noche Buena items, may iban man nga kontento na sa simple nga handa nga saluhan sang pamilya sa Paskwa. Suno kay Tatay Freddy, hindi kinahanglan mga magarbo ang handa, mangud puraot ang pagpangabuhi. Ang importante, kaupod ang pamilya. Nakamakan mo mga gamay-gamay, mga kay subong nga panahon, obligado, iway subong nga. May iwat yung subong nga kwarta, biskan magano ka gani, daway na gid, biskan gamay lang nga butang, may dala ka man simo panimalay para malipay man bla. Samtang nagumpisa naman nga mangin mabakal ang mga prutas. Sa karon yara sa 200 pesos ang kada kilo sang seedless grapes. 3 for 100 pesos ang apple, subong man ang isa ka pack sang kiat-kiat. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso, demand naman sa kalamay sa pungsod, nagnubo. Base sa monitoring sang SRA o Sugar Regulatory Administration. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginpayag ni Sugar Regulatory Administration o SRA Acting Administrator Pablo Luis Ascona nga nagnubo ang demand sang kalamay sa pungsod. Sa monitoring sang SRA, kapin 20% ang pagnubo sa demand sang raw sugar, samtang 11.5% naman ang sa refined sugar. Bangod sini, suno kay Ascona, hindi na kinahanglan nga mag-import sang kalamay ang pungsod sa ini nga tion. Based on the current numbers for withdrawals or demand, there will be no importation as of the moment. Ginpasiguro man sini sa mga mangunguma, ilabi na sa small planters nga bastante ang supply sang kalamay sa pungsod. Apang sa pamangkot, kung saan o posible magbalik sa 3,000 pesos ang presyo sang kada sako sang kalamay. We will only know
our final production numbers and final demand numbers after the milling season. We have ample supply, so there is actually no need to do so at the moment. Samtang matapos ginpalabot sa United Sugar Producers Federation o kung UNIFED ang ayo nga aksyonan ang problema sa padayon nga pagnubo sang presyo sang kalamay. Plano karon sang SRA nga direkta nga magbakal sang kalamay sa mga mangunguma. Pagi sini sunod sa SRA Administrator, hindi maapektuhan ang small planters. Ini man ang ginakabalakan ni Negros sa Occidental Governor Eugenio C. Lacson matapos nga nagnubo sa 2,500 pesos kada sako ang presyo sang kalamay sa probinsya. Upod kay Roel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Iloilo International Airport ginpuhag sang isa ka bomb joke kagabi. 25 anyos nga IT expert gin aresto. Nakatutok Rudjimar Socaldito. Temporaryo nga ginpapanaog sa eroplano ang mga pasahero matapos may isa ka pasahero nga nag-bomb joke. Sa investigasyon sa Iloilo International Airport Police, nabatian sang duha ka crew. Ang istoryahan ay isang IT engineer kag upod sini nga pasahero angot sa bagahe sini nga may bomba. Gilayon nila nga gid-report sa kapulisan kag nagpatigayon sa clearing operation. Nasabi niya doon sa kasama niya na nadala naman yung bomba. Parang gano'n yung pagkakasabi niya doon sa kasama niya. At narinig ito ngayon ng flight crew. Tapos kinonfirm ng isang flight crew, inulit niya yung sinabi niya. So nagpanic yung flight crew natin, pati yung mga pasahero. Wala sang nakita ka bomba gani gid panugutan nga makalupad ang eroplano pa Manila. Gin-detain sa Kapatuan Municipal Police Station ang 25 anyos nga IT engineer nga si Andrew Villanueva sang Santo Tomas, Batangas. Gintingwaan sang news team nga makuhaan sang bahin apang wala nagatubang sa kamera. Pero ginako nga nakahibalo siya nga sala ang kaangay nga akto pero naglahog lang kuno ini. Pero hindi tanan niya lahog kaladlawan. Base sa PD 1727 o kon anti-bomb joke law, hugot niya ginadumilian ang pagpalaptas ang mga bomb threats o kon bomb jokes. Ang magalapas ang nasambit nga layi, mahimo mapreso tubtob 5 ka tuig kag may penalidad nga hindi magsobra sa 40,000 pesos. Intensify yung ating campaign for educating our ating mga pasahero, sir, para at least ma-aware sila doon sa sir, yung sa joke law na iwasan nila yung magsalita ng mga unnecessary gaya ng pagkrak ng mga bomb joke, sir. Sa karon, ginahulat na lang sa Iloilo International Airport Aviation Police ang kapidabit sang duha ka crew agud mapasakaan na sa nagakaigo nga kaso si Villanueva. Upod kay Hans Desierto, Rudjimar Socaldito, One Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, pilason ng isa ka Indian National kag upod sini nga kolektor nga wala naging hingadlan sa kapulisan matapos gintiro sa mga sospetsado sa Barangay 20 Victoria City. Sunod sa kapulisan, nagasunod ang motorsiklo sang mga biktima sa truck. Sang hinali na lang nagpondong truck, nagwa mga sospek kag gintiro ang mga ini. Gilayon, yung dala sa ospital ang mga biktima, kag isable naman ang ila kondisyon. Pada investigasyon sa Victoria's PNP, agud matumod ang motibo sa krimen. Gintuad man sa mga biktima nga sunod sa kapulisan, kilala nila ang mga sospek. Ginalantaw may kangtan ni sa negosyo ang pagpaniro. Nagagwa sa investigasyon nga masami nagapautang kag naga-deliver sa lugar ang mga biktima. Hindi man matawag nga rabi hold up, ma'am, kay wala man may nadula sa ilang items ng mga dalak. Posible, ma'am, mga connected sa ilaw gra. Padayon pa ang ginabulong sa ospital si Police Executive Master Sergeant Jeronimo Gano matapos ginbuno sa likod sang nag-amok ang ginapatihan may diferensya sa paminsaron sa Banate, Iloilo sang nagligad nga semana. Nakapatigayo naman sang investigasyon ang Internal Affairs Service ang Iloilo Provincial Police Office kay Police Corporal Philip Silver Zamora kag kay Gano sa pagtiro patay sa 46 anyos nga si Roderick Villanueva. Suno sa Banate Police, wala pa makapasa sang counter affidavit ang duwa. Padayon nga naka-duty si Zamora. Una na nagdepensa ang IPPO sa duha ka pulis nga ginhimo lang ang pagpalupok sang pusil bangod may pamahog sa ila seguridad. Wala pa man nagpabutyag ang pamilya ni Villanueva kung magpasaka sang kaso batok sa mga pulis.
Sa iban pang balita, ginsulod sa mga operatiba sang Zaraga Municipal Police kaina sang kaagahon ang isa ka puloy-an sa sitio Puro, Barangay Poblasyon, Ilawod, Zaraga, Iloilo. Bit-bit sang kapulisan ang warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Victorino Maniba batok sa subject nga si Alvin Troy Basan. Sa presensya sang barangay officials kagamay sang subject na recover sa sulod sang kwarto sang puloy-an ang siyam kadalagko nga sachet kag 20 ka magagmay nga sachet sang suspected shabu nga nasulod sa latas ng sardinas kag karton sang sigarilyo. At large ang subject nga natabuan nga wala sa lugar sang ginpatigayon ng raid sang kapulisan. Sunod sa amay sang subject, wala ini sang ihibalo sa transaksyon sang iya anak sa pagduso sang illegal nga droga. Ginaproseso na sang kapulisan ang pagpasaka sang kaso batok sa subject. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Problema sa malnutrition sa syudad sang Iloilo luyag solusyonan paagi sa paghatag sang Mingo Meals. Inyang gitutukan ni John Sala. Problema mo man bala ang pagpakaon sa ang healthy nga pagkaon sa imo mga kabataan? Kaangay na lang kay Mami Yolina. Ang iyalima ka mga kabataan ang halos mabudlay gid kuno pakanon sang utan gani malapit sa balatian. Isa palayunan sila kung paano sila pakanon. Pag mapili, mas laki sa daan sa pagkaon nila. Sa syudad sang Iloilo yara sa 1,933 ang mga kabataan nga malnourished. Gani pinaagi sa inisyatibo sang grupo nga Negrense Volunteers for Change. Luyag nila nga mapanubo na o kung mapapas ang malnutrition sa syudad. 59 ka mga kabataan ang napilian gikan sa mga distrito sang Mandurriao kag Molo nga mangin kabahin sang nutrition program. Sa diin paghahatagan sila sang Mingo Meals. Ang Mingo Meals ang may ingredients nga rice, munggo, malunggay, kag para ma-enjoy sa mga chikiting, may flavors nga chocolate, ube, kag kalabasa. Ang program naman long running na ni, we've been running this for 13 years. We have served 60 provinces across the country. No, so but since lapit kami sa Iloilo, this time we're focusing on Iloilo province and Iloilo City. Magluwas ini may mga medical check-up kag counseling man para sa mga ginikanan. Hindi lang mga ginikanan kag kabataan na nabuligan sang grupo, kundi pati man ang mga mangunguma sa diin nila ginakuha ang mga produkto. Our only source of raw materials are the small farmers. So we buy directly from them at market prices. So ganula ang middleman in purchasing the prices. So that's become our policy. And we also, even the rewards that we give to the mothers are also purchased locally also. Sa 13 ka tuig nga ginimplementar sa grupo ang nasambit nga programa, 83% kanangin madinalag-o ng ila kampanya. Ang mga kabataan nga ginpaidalom sa programa ang hatagan sa isa ka tuig nga supply sini kag iga-evaluate kung mangin epektibo man ini. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, lauman nga magasaka sa masobra piso kada litro ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Base sa impormasyon sa Department of Energy, magasaka sang piso kag 40 sentimos tubto piso kag 60 sentimos kada litro ang presyo sang gasolina kag diesel. Mas mataas pagid ang ginapananaw nga price adjustments ang kerosene, halin piso kag 60 sentimos tubto piso kag 80 sentimos kada litro. Isa sa rason sa pagsipa sang presyo sang gatong sunod sa DOE ang natabo nga pagpang-atake sang Houthi rebels sa Red Sea sa diin napilitan nga mag-reroute sang ila tanker ang mga petroleum company nga nagdulot naman sang dugang nga gasto. Mga kapuso, pila ka adlaw bago Paskwa, wala gihapon sang nasiplatan nga bago nga malain nga tiyempo o kun bagyo nga posible makaapekto sa pungsod. Apang maghanda gihapon sa tsansa sang pagulan bangod sa nagkalain-lain nga weather system subong sang shear line, Amihan kag easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may pagulan sa Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Eastern Samar kag Southern Leyte. Samtang sa mga may plano naman yung magpaliwaliwa sa weekend. Sunod sa Pag-asa, lauman ang generally fair weather sa Western Visayas. Apang pag-abot sa hapon o gabi, posible maeksperiensyahan ang isolated rain shower o kon thunderstorms.
Pagpalangga mga kapuso, mas nabatsyagan sa mga kabataan sa Bacolod City bangod sa mga nagabulig sa ila sa mga Paskwa. Yaring balita nga itong gintutuka. Christmas is the season of giving and sharing. Gani sa mga Paskwa nagalaom ang ining mga kabataan ginatatap sang orphanage diri sa Barangay Sumag sa syudad sa Bacolod nga makabatsyag man pagpalangga kag pag-atipan. Madamo sini nga kabataan ang wala sang ginakilalang ginikanan kag iban may ginasuprer pa nga kondisyon. So ang reason kung nga kadagayan is most of them or some of them may mga special needs, mga foundling, which is ang budlay gid ko ano ilang mga basic information. So, ang iban gakakitaan sa mga kilidalan naman. Christmas wish sa mga kabataan kag sang ila ginakabig foster parents among pagkaon kagatas kag nabaw sa tanan pagpalangga. Si Nanay Grace, may aras ng kaugalingon nga bata. Apang may anong pakabata ang ginatatap sa sulod sa orphanage sa ginakabig man nga kaugalingon nga kabataan. Handom sini nga maubos sa adoptar ang maanghel. Agut mabatsyagan sa maini ang matutuod nga kahulugan sang pamilya. Pastor Kis agani sa Mera case kay for adoption committee. Gahibi kami kung maglakat ng bata bala. Gahibi kami nga nalipay kami nga may nakita na sila nga ginikanan nga magapalangga sa ila sa tutuod. Sa sining adlaw, may grupo sang volunteers nga nagpadulong sa orphanage agud magpalipay sa mga kabataan. Siyempre masakit gid man tuon kay ti gimbayaan sila bata pa lang, babies pa lang, wala gid sila maging kilala ang mga ginikanan. Hingyo sang nagadumala sa orphanage nga tagaan man sang atensyon kag pag-ulikit sa mga Christmas season. Ang ining nga mga sahi sa kabataan agud mabatsyagan Manila ang kahulugan sang Paskwa. Opadril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Magluwas sa liwat nga pag-updunay sa big screen, may bonggang comeback ang Kapuso Royalties nga Sanday Marian Rivera kag Dingdong Dantes sa telebisyon. Sa 2024, may bago nga season ang romantic comedy series sang Dongyan nga Jose and Maria's Bonggang Villa. Gani bantayan ang liwat nga pagpakilig nanday Jose kag Maria sa Kapuso Network. 3 days to go na lang kag Paskwa na. Gani halin sa pinaka-classy hasta sa pinaka-unique, mansig flex ang ilagin karir nga Christmas tree decorations ang pila ka kapuso kag sparkle stars. Romantic and dramatic feels ang Christmas decors ni Gabby Garcia in monochromatic red. Sunflower theme naman ang Christmas tree sang newbie mommy nga si Chris Bernal. Massive and masculine ang mulberry and black Christmas tree ni Raver Cruz, samtang yellow gold with white snowflake naman ang sa utod sini nga si Rod June. Very dreamy naman ang manami nga bridal white Christmas tree ni Bea Alonzo. Samtang yari ang mga eksena nga dapat matayan sa Black Rider. Si Elias padayon ang misyon nga masalbar si Neneng kag makilala na ang mga bago nga hitman sang Golden Scorpion. Bantayan sa Black Rider pagkatapos sang 24 oras. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, sa subong man sa aton mga puso abroad, madamo ginisalamat sa pagtutok. Ako si Aidan Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa puso.